natin. Sige nga po muli nating palakpakan ang kabutihan ng Diyos sa umagang ito. At bago tayo magsimula, pwede bang pakibati yung nasa kanan mo, nasa kaliwa mo? Pakisabi sa kanila, masaya ako, pinagpala ako na nakita kita ngayong umaga. At the same time po, pinagpala din po ako at masaya ako sa umagang ito. Unang-una po, salamat sa Panginoon sa opportunity na binigay niya sa akin na maghayag uli ng salita ng Diyos. At magpapakilala po uli ako. Ako po si Erica Santiago. Part po ako ng EECMYM or ng youth ministry po ng ating church. And muli, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon yung oportunidad na to na muli, dinako niya ako sa lugaring ito para maghayag ng salita ng Diyos. At salamat po, hindi po ako kung hindi po siya ang maluwalhati sa umagang ito. Sige nga po muli, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng bawat isa. At sige po, pwede ko pong anyayahan ng bawat isa na tumayo at bago po tayong magsimula, let us start this with a prayer. All heads bow down. Sige po, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa oras at araw na binigay niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa puso ng bawat tao na dinako mo, Panginoon, sa lugaring ito, Panginoon, upang sumamba sa inyo at makinig, Panginoon, ng mga salita na nanggagaling lamang sa iyo. Lord God, we already claimed the victory over this message, Panginoon. Hindi lang namin mapakinggan ang mensaheng ito, Panginoon, kung hindi maisa puso namin ito, maisa buhay namin ito, at makita, Panginoon, na lakaran namin ang bagay na to. Lord, itago niyo po sa inyong likuran ang inyong lingkod, Panginoon. Walang ibang makita, walang ibang maluwalhati, Panginoon, kung hindi ang pangalan mo lamang. Maraming salamat po muli. Ikaw po ang tinataas namin sa aming kalagitnaan, Lord God. Be with us, Panginoon. Hindi lang ngayon, Panginoon, kung hindi sa journey namin sa buhay na ito. Maraming salamat po. To you alone the glory and the honor. We love you, Jesus. In Jesus' name we pray. Everybody say, sige po. Maari na pong umupo ang bawat isa. Ayan po. Bago po tayong magsimula, pwede po ba akong magtanong? Naranasan niyo na po ba mawalan? Sabihin na po natin ang susi ng kotse nyo, susi ng bahay, o di kaya mga papeles nyo, o di kaya pera. Sige po, sino po yung mga naranasan ng mawalan? Halos lahat naman po, siguro kahit sa pinakasimpleng bagay, naranasan ng mawalan. At isa siguro sa pinakamahirap na bagay ay yung paghahanap. Amen po ba? Nahihirapan po ba kayong maghanap? Naranasan nyo na po ba maghanap tapos hindi nyo makita yung hinahanap nyo? Di po ba nakakainis, nakakagalit, nakakaubos ng pasensya? Kasi minsan ginagawa na po natin lahat. Minsan hinahalughog na po natin yung bahay natin, nailabas na po natin lahat, pero hindi pa din po natin makita yung hinahanap natin. Tapos ano pong gagawin natin? Hihingi tayo ng tulong sa mga kasama natin sa bahay. Sa mga anak natin, sa kapatid natin na, tulungan niyo naman ako maghanap. Nawawala yung gamit ko. Again, sabihin na po natin susi ng bahay, susi ng kotse, yung cellphone po natin, lagi nating nami-misplace. Hanggang sa nagkakainisan na po tayong lahat, hindi pa din natin makita yung bagay na nawawala. Sa bahay po namin, bago po kami umalis, medyo nagkakainitan pa dahil laging may nawawalang cellphone or susi. Hanggang sa nagkakasisihan na po, saan mo ba kasi pinatong? Saan mo ba kasi nilagay? Saan mo huling nakita? Hindi po ba isa sa pinakamahirap gawin ay hanapin ang nawawala? At ito din naman po yung nakakapagtaka sa mga gamit natin. Minsan, pag hinahanap natin, doon natin hindi makita. Amen? Pero pag naman po kailangan natin, pag hindi naman po natin kailangan, lagi nating nakikita. Alam niyo po, nangyayari po sa akin to sa mga damit ko. Pag hindi ko kailangan, nakikita ko lang siyang nakasampay sa cabinet, nakatupi sa cabinet. Pero pag kailangan ko naman po, nailabas ko na lahat ng gamit sa cabinet ko, hindi ko pa rin makita. End up, iba pa rin po yung susuotin ko, madami pa akong tiklupin. Ganun din po ba kayo? Especially mga nanay po.
At bukod po sa nawawala, isa rin po siguro sa pinakamahirap na maranasan ay ang maligaw. Sino na po yung mga naligaw dito, yung mga nagda-drive o yung mga naglalakad? Lahat po ba nakanasan na maligaw? Hindi po ba nakakapagod? Hindi po natin alam saan tayo patungo. Hindi natin alam saan tayo pupunta. At minsan, kahit gumamit ka na ng mga direction maps, sabihin na natin Waze at Google Maps, at lahat ng apps na nagbibigay ng direction, minsan, hindi talaga natin matunton yung pupuntahan natin. Ang hirap maligaw, una nakakapagod, pangalawa nakakahilo maghanap ng lugar na pupuntahan mo sa paligid na hindi mo kabisado. Amen po ba? Naalala ko po isang beses, kasama ko po yung pinsan ko, na-invite po kami sa isang birthday dito lang po sa Paseo, na isang kapatiran natin. At 30 minutes po yata kaming ikot ng ikot doon sa subdivision. Bakit? Kasi po di po namin kabisado yung lugar na yon. Yung pinsan ko po yata naka-Waze na nun, ako naka-Google Maps, pero magkaiba pa rin po yung direksyon na ibinibigay sa amin. Pero end up, syempre po, nakapunta pa rin po kami. At ngayon nga po, actually, bago po ako makarating dito, naligaw pa po kami nung kapatid ko. Kasi po, sarado po pala ang daan ng San Roque at daan ng Pinakpinakan. Kasi dalawang way po namin yon para po makapunta po sa church. Ngayon po sabi ko, saan tayo dadaan? So may tinuro po sa aming makitid na daan at diniretso po namin yon. At dahil hindi ko kabisado, sabi ko po sa kapatid ko, open mo na yung Google Maps. Baka mamaya hindi tayo umabot sa first service. Inopen po namin. Tuloy-tuloy po kami. Habang tuloy-tuloy po kami, sabi ko, ba't parang pakitid na ng pakitid yung dinadaanan natin? Parang mula sa semento, nagiging papilapil na to. May kadiretsuhan pa po ba to? Sabi kong ganon. At lahat na po yata ng pwedeng pagpawisan sa akin, pinagpawisan. Kasi sabi ko nga po, baka hindi kami makaabot sa first service. At pinatunayan lang po nun sa akin na physically, literal na mahirap maligaw. Ngayon, parehas pong mahirap ang maligaw at mawalan. Amen. Pero ang tanong po sa oras na ito, pag naligaw ka at nawalan ka sa journey mo sa buhay na to, sino ang handa at sino ang concern na magtanong kung nasaan ka? At iyan po ang title ng pag-uusapan natin sa araw na ito. Sige nga po, pakitanong yung katabi mo, nasaan ka? Baka nawawala na yan. Baka naliligaw na yan. Pakitanong nga ulit, nasaan ka? Ang teksto po natin ay magmumula sa dalawang parables mula sa Lucas 15. Una na po dyan, alam ko po, sigurado ako, alam niyo na po ang kwento ng dalawang parabola na ito. Ang una po ay ang The Lost Sheep. Lucas 15, 1-7. Babasa po ba? Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan naman ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama sa mga makasalanan at nakikisalo sa mga ito. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita niya ang tupa, ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. Pangalawang kwento po is from Luke 15, 8-10. It's about the lost coin. Muli sabay-sabay po tayo. O kaya,
Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Ating pasalamatan ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ang teksto po na ating binasa ay dalawa po sa maraming parabola na inihayag ni Jesus. Pero bago ang lahat, bakit nga ba gumagamit ang Diyos o si Jesus ng mga parables? Ito po ay para magturo ng malalim na katotohanan sa isang paraang madaling maunawaan po. Sa pamamagitan po ng mga parables o mga talinghaga, inilalarawan ng Diyos ang mga aral ng Kingdom of Heaven gamit ang pang-araw-araw na karanasan, kaya't mas madali itong maiintindihan ng mga tao. So para po mas mabilis maintindihan, gumagamit po talaga ang Panginoon ng mga parables. Sabi po sa Mateo 13:10-11, tinanong ng mga alagad si Jesus kung bakit siya nagsasalita sa talinghaga. At pinaliwanag niya na ito ay upang ihayag ang mga katotohanan sa mga handang makinig at umunawa habang itinatago ito sa mga hindi bukas ang puso sa kanyang mensahe. Ngayon, ito pong dalawang parabola na ito ay hinayag niya sa dalawang grupo ng tao. Sa mga makasalanan or tinatawag po na tax collectors nung mga panahon na yon, dahil sabi nga po sa nabasa ko, itong mga tax collectors, tinagurian silang mga makasalanan nung panahon na yon dahil madalas silang maningil ng higit sa dapat lamang bayaran ng mga tao. At yung pangalawang grupo naman po ay yung mga pariseyo at mga teachers of the law, mga relihiyoso na nasa simbahan. Again, dalawa po ang kausap ni Jesus sa parables na ito. Una po ang mga makasalanan, pangalawa po ang mga Pharisees, ang mga teachers of the law o ang mga taong nasa simbahan. Ngayon sa dalawa pong binasa natin, wag na po natin patagalin. Unang puntos, sabay-sabay po, mayroong nawawala. Sabi po sa Lucas 15:4, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalan ng isa, anong gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Parehas pong nawala yung barya at yung tupa. Pero ano po yung pinagkaiba ng dalawa? Yung tupa po, alam po niyang nawawala siya dahil na-recognize niya po na hindi na niya kasama yung mga kasama niya. Isipin niyo po kanina 100 sila. Tapos ngayon mag-isa na lang siyang naglalakad. Alam po ng tupa na nawawala siya dahil hindi na din po niya naririnig yung boses ng pastol niya. Alam niyo po ba na isang karakteristik ng mga sheep o ng mga tupa ay nare-recognize po nila yung boses ng pastol nila? And the mere fact po na hindi niya na naririnig yung boses ng pastol niya, alam na alam po niya na nawala siya at naliligaw siya. Muli, alam po nung tupa na naliligaw siya. Alam ng tupa na yung daan na tinatahak niya ay hindi po parehas na daan na gusto ng pastol niya na tahakin niya. At kagaya po nung mga tupa, mga kapatid, marami po sa atin ang alam sa sarili natin na tayo ay naliligaw sa buhay na to. Marami sa atin alam sa sarili natin na tayo ay nawawala. Marami sa atin ang hindi alam ang pupuntahan. Pero ang tanong, sino po ang may kakayahan na hanapin tayo at magtanong kung nasaan ka sa gitna ng pagkawala at sa gitna ng pagkaligaw? Kasi kagaya po nung tupa na nawala, marami din pong tao sa paligid natin, hindi lang po tayo, ang hindi alam ang pupuntahan, ang naliligaw, ang naguguluhan, ang nahihirapan. Pero ang tanong, nasaan ka para tanungin kung nasaan sila? Hindi lang sa buhay na ito, pero maging sa pananampalataya. Nasaan ka na natagpuan para makita din sila? At kung yung tupa po, alam niyang naliligaw siya, yung pilak po na nawala, hindi po niya alam na nawawala siya.
Dahil po isa siyang bagay na walang buhay. Pero kahit hindi po mahanap yung barya, hindi po malalaman nung pilak na yon o nung barya na yon na siya ay nawawala dahil nga po siya ay walang buhay para maisip o maramdaman na nawawala siya. Pero hindi pa rin po natin maaalis na nawawala yung barya kahit na hindi po ito alam nung barya na nawawala siya. Pero alam niyo po ba sino yung nakakaalam na nawawala yung barya? Hindi po alam ng coin na nawawala siya, pero alam po nung may-ari na nawawala siya. At kagaya nung barya na hinahanap po nung babae, sa parable po na binasa natin, maybe most of us are lost. Maybe most of us ay nawawala. Maybe most of us tamang nasa simbahan, pero nawawala pa rin. Sabihin na po natin sa bagay na tinatahak natin sa mundong ito. Sabihin na po natin sa mga desisyon natin sa buhay. Sa relasyon po natin sa pamilya natin. Sa mga kaibigan po natin. Maaaring lahat po tayo ay palaboy-laboy, nawawala, hindi alam kung saan pupunta. At hindi alam kung ano yung purpose natin sa buhay na ito. Kaya naman sa mga oras at araw na yon, ang tanong, sino po ang may kakayahan na magtanong kung nasaan ka? Kasi po kagaya po nung tupa at kagaya nung barya, mga kapatid, maniwala po kayo, marami sa paligid natin ang nawawala. Tayo nga pong nasa simbahan nakakaranas na maligaw. Paano pa silang nasa labas? Marami po sa paligid natin ang nawawala. Marami sa paligid natin ang broken, ang nasasaktan. Pero po hindi nila alam na lost sila. Kagaya ng barya, hindi po nila alam na nawawala sila. Ang nakakalungkot po, maaaring tatay mo to, nanay mo, kapatid mo, kaibigan mo, pinsan mo, mga tao sa paligid mo, mga kabataan sa paligid nyo, na nawawala na ng purpose, na iniisip nila wala na silang purpose sa Panginoon. Kaya ang tanong, nasaan ka? Para tanungin kung nasaan po sila. Kanina po binanggit natin na dalawang grupo ng tao yung kausap ni Jesus. Sana po ma-imagine po natin na dalawa yung grupo ng tao na kausap ni Jesus habang sinasabi po ang parabola ng lost sheep at lost coin. Una po, grupo ng makasalanan. Pangalawa po, tigapagturo ng mga kautusan at mga nasa simbahan. Pero alam niyo po ba na yung mga nasa simbahan mismo ang nag-question kay Jesus kung bakit siya nakikisama sa mga makasalanan? Sabi po sa verse, sabay-sabay po tayo. Mga kapatid, magkaiba po ang nakikisama sa nakikisama. Hindi ibig po sabihin na nasa simbahan po tayo, ay ticket na po natin yon para manghusga ng ibang tao. Hindi po natin ticket ang pagiging nasa simbahan para lumayo tayo sa mga kaparehas lang din naman po nating makasalanan. Mga kapatid, being in the church doesn't give us the right na husgahan ng ibang tao na sila ay makasalanan at magdesisyon na layuan sila. Dahil in reality po mga kapatid, dati man tayong nawawala. Dati man tayong babad na babad sa kasalanan. And until now, marami po sa atin na tamang nasa simbahan, pero nandun pa din sa proseso ng paglaban sa kasalanan. Amen po ba? Or worst po, nag-e-enjoy pa rin sa kasalanan. And do you know what? This message po is just a reminder sa bawat isa po sa atin na naparito ang Panginoon, hindi para sa perpekto, hindi para sa mga walang kasalanan, hindi para sa mga malilinis, dahil pumarito po ang Panginoon para sa mga nawawala, para sa mga makasalanan, at para sa mga naliligaw. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po sa verse,
ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Naparito po ba siya para iligtas yung mga natagpuan na? No, hindi. Si Jesus ay naparito para sa mga taong kagaya mo, kagaya ko, at kagaya nila. Na nawawala, naliligaw, o minsan nang nawala, at minsan nang naligaw. At mga kapatid, hindi ibig sabihin po na natagpuan na tayo, na nasa simbahan na tayo, ay wala ka ng purpose sa ibang taong nasa labas. Your purpose ay makita pa rin na marami pang nawawala at tulungan ng Diyos na mahanap rin sila. Kaya naman mga kapatid, nasaan ka? Nasaan ka para sa kanila? Nasaan ka para sa kanila? Nawawala ka pa rin ba? Naliligaw ka pa rin ba? Palaboy-laboy ka pa rin ba? Kasi kung oo ang sagot mo, ito ang tandaan mo. May isang pastol na handang maghanap sa'yo. May isang nagmamay-ari sa'yo na handa kang hanapin kahit hanggang sa kasulok-sulukan ng kasalanan at kadiliman. Pero kung alam nyo po sa umagang ito, na natagpuan na kayo, this is the question. Nasaan ka naman para magkaroon ng puso na kayang magtanong kung nasaan ang iba? Sana hindi po tayo pumayag na tayo lang yung natagpuan. Sana hindi po tayo pumayag na tayo lang yung nakakamdam ng tunay na pag-ibig ni Kristo. Kailangan po natin itong ibahagi sa iba. Amen. Pangalawang puntos po. Nabilis lang po ako. Sabay-sabay po. Mayroong naghahanap. 100 tupa po yung nasa kawan. Pero may isang nawawala. Maaaring yung iba sa atin sabihin, nag-iisa lang naman yun, babalik din yun, hayaan mo na, may 99 pa naman dito. Pero dahil alam nung pastol kung ano yung halaga ng isa, handa siyang iwan sa pastulan, yung 99 o yung 99, mahanap lamang yung nag-iisang tupang naliligaw. Bakit? Kasi ganun po kahalaga sa paningin ng pastol, yung tupang naliligaw at nahiwalay sa kawan. Pero note lang po hindi po ibig sabihin na binaliwala po ng pastol yung 99 na naiwan na tupa dahil mas mahalaga yung isa. No, pare-parehas lang po yung halaga ng lahat ng tupa. Nagkataon lang po na mas kailangan siya nung isang naliligaw. Share ko lang po, si daddy po kasi, dati po may alaga siyang mga tupa. At mayroong isang tupa po doon, lagi siyang nahihiwalay o nawawala sa kawan. Parang 3 beses ko po siya nakitang laging nakahiwalay at hindi gumagalaw. Yung mga kasama po niya nandun na po sa kulungan nila, pero siya nandun pa din po sa garahe namin. At nagtataka po ako, bakit lagi siya naiiwan? So parang may picture pa yan. Ayan po. Matagal ko na po na-picturean yan, parang last year pa po, 2020, ngayon pong early ng 2024. Pinicturean ko po yan kasi natatawa po ako sa tupa na yan. Lagi na lang po siyang nawawala. Lagi na lang po siyang naiiwan. Not knowing po na tatayo po ako ngayon para ibahagi siya as an example. So again po, balik po tayo dyan sa tupa na yan. Lagi po siyang nawawala. Ngayon tinanong ko po yung daddy ko, sabi ko, di, bakit po ba laging may naiiwang isang tupa? Bakit po lagi siyang naiiwan sa garahe pero yung mga kasama niya nandun na sa kulungan? Akala ko po, dahil bata lang po yung tupa, makulit pa siya. Pero alam niyo po, sabi ni daddy, bakit lagi siya naiiwan? Kasi po, pinanganak siya nang walang nakikita. Pinanganak siyang bulag. Ibig sabihin, pinanganak po siyang bulag, kaya lagi siyang kailangan hanapin, kailangan kunin, at kailangan ibalik sa kawan. So bakit ko po sinabi yun? Ibig ko lang pong sabihin, ay hindi po dahil iniwan ng pastol yung 99 na tupa, ay hindi na sila mahalaga. Mahalaga pa rin po sila. Pero may isa lang tupa na kagaya po niyan, na kailangan buhatin, kailangan kuhanin, at kailangan ibalik doon sa kawan dahil hindi niya kayang mag-isa.
Kanina po pinag-uusapan natin gaano kahirap maghanap ng nawawala. Imagine po yung parabola na ito, mga kapatid. Naghahanap ka ng isang nawawalang tupa sa isang lugar, isang malawak na lugar, sabihin na po natin sa kagubatan. Gaano kahirap matagpuan at malaman kung saan sumuot yung nag-iisang tupa na yan sa ganun kalawak na lugar. Tayo nga po, mawala lang po yung susi natin, yung cellphone natin. Hindi po natin alam kung saan hahanapin. Considering alam natin lahat ng sulok ng bahay natin. Pero imagine po yung pastol na ito. Handa siyang suungin kahit ang kagubatan. Ang mababangis na hayop, matagpuan lamang at maibalik lang sa dating kalagayan yung tupang nawawala. Alam ko naman po na alam nyo na mag-end yung story na to, ng dalawang parabola na ito, na nakita yung tupa at na nakita yung barya. Bakit po? Kasi may isang matyagang pastol at may isang matyagang may-ari na naghanap hanggang makita yung naliligaw at nawawala. Next verse po, sabay-sabay po nating basahin. At kagaya po nung tupang naliligaw, maaari pong dumating sa buhay natin, sa punto ng buhay natin, na maligaw tayo ng landas. Maaaring ikaw din yung isang tupang naliligaw. Maaaring ikaw yung isang tupang naliligaw. Pero alam niyo po ba, kagaya nung pastol, alam din ng Diyos yung halaga mo. Kaya't kung paano hindi tumigil kakahanap yung pastol sa lahat ng lugar para sa nag-iisang tupa, ganun na ganun din kahanda ang Diyos na maghanap sa'yo sa bawat lugar na pwede mong puntahan. Bakit po? Kasi higit pa sa higit ang iyong halaga. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Balik po tayo sa nawawalang silver coin. 10 po yung hawak ng babae. May isang nawawala sa kadiliman. Pero dahil alam nung babae yung halaga ng nag-iisang pilak, inilawan po niya yung buong kabahayan. Naglinis, at sigurado po ako lahat ng sulok ng bahay niya, nilinis niya, kahit hanggang mapagod siya, makita lang yung nag-iisang nawawala. Bakit? Kasi kagaya po nung tupa, at kagaya po natin, ganun din po yung halaga na nakikita niya sa barya na yon. At kagaya po nung pilak na nawala, maaari din dumating sa punto ng buhay mo na mawala ka. Maaaring ikaw din yung isang barya na nalaglag o nawala. Pero alam niyo po ba, kagaya nung babae, alam din ng Diyos yung halaga mo. Kaya't kung paanong mula sa kadiliman ay nagbigay yung babae ng ilaw at naglinis ng bahay, matagpuan lang ang nawawalang barya. Ganun na ganun din po kahanda ang Diyos na linisin ka at magsilbing ilaw sa iyo. Mahanap ka lang sa kadiliman at sa kasalanan. Amen po. Mga kapatid, from darkness to light, from uncleanliness to holiness, kayang-kaya ng Panginoon yan dahil hindi siya mapapagod na hanapin ka. Imagine, mga kapatid, may isang Diyos na handang maghanap sa'yo kahit pa sa kadiliman at karumihan ng kasalanan. Sige nga po, palakpakan natin ang Diyos. Pero ang tanong, nasaan po tayo? Nasaan ka? Magpapahanap ka ba? Madaling hanapin ang isang taong alam niyang nawawala siya. Pero mahirap hanapin ang taong in denial na naliligaw siya. Alam niyo po ba yung kwento ng isang barbero na hindi naniniwala kay Kristo? If hindi pa, ganito po yun. May isang lalaki pong nagugupit sa isang kliyente. Tapos habang nagugupit siya, sabi niya dun sa ginugupitan niya, alam mo ba, hindi ako naniniwala na may Diyos.
Tapos sabi po nung nagpapagupit, bakit naman? Sumagot po yung barbero, simple lang, tumingin ka sa labas. Kung may Diyos, bakit ang daming nasasaktan? Bakit ang daming makasalanan? Bakit ang daming nakakaranas ng iba't ibang pagsubok ng buhay? Sumagot po yung ginugupitan. Alam mo ba, hindi ako naniniwalang may barbero. Sabi ng barbero, di ka naniniwala, eh anong tawag mo sa akin? Saka bakit mo nasabi na hindi ka naniniwalang walang barbero? Sabi po nung ginugupitan, simple lang, tumingin ka sa labas. Bakit ang daming mahaba ang buhok? Sabi ng barbero, kasi hindi naman sila magugupitan kung hindi sila lalapit sa amin. At kagaya po nung kwento na yun, mga kapatid, minsan madalas, alam po natin na nawawala tayo. Alam po natin na naliligaw tayo. Alam po natin na nagkakasala na naman tayo. Alam po natin na feeling lost po tayo. Pero sa pangapanahon po na iyon, handa ka din bang lumapit sa Panginoon? Handa ka din bang mahanap ng Panginoon? Kasi ang Diyos, handang-handang hanapin ka. Pero tatanungin po uli kita, nasaan ka? Para mahanap niya. Kasi bakit po niya tayo hahanapin? Babalik at babalik pa rin po tayo sa kung gaano kahalaga ang tingin ng Panginoon sa atin. Sabi po sa Isaiah 43:4, sige po sabay-sabay po nating basahin. This is a message to Israel. Pero kung paanong mahalaga ang Israel sa Panginoon, ganun din kahalaga ang tingin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba that you are more precious than diamonds? You are more valuable than silvers and golds. Dahil alam mo ba, na kahit pagsama-samahin pa ang yaman ng mundo, hindi pa rin ito kayang tumbasan ang halaga na binigay ng Diyos sa iyo. Sige po, palakpakan nga po muli natin ang Diyos. Pangatlong puntos po, sabay-sabay po muli tayo. Huling puntos na po ito. Ano po yung pakiramdam na yung isang bagay na matagal mo nang hinahanap ay bigla mong natagpuan? Masaya. Ano pa po? Nare-relief po tayo. Ang sarap sa pakiramdam na finally nahanap na rin po natin yung isang bagay na nawawala. Sige nga po, tanong ko po yung may mga asawa po dito. Ano po yung pakiramdam na finally nahanap nyo na po yung mapapangasawa nyo? Sige nga po, pak po lahat ng nagsisisi na. Ay, na-joke lang po. Siguro po walang masidlan ang kasiyahan nung finally na-meet nyo na po sila. At sigurado po ako hanggang ngayon, iba po yung saya ng isang bagay kapag natagpuan mo na. Sa parabola pong ating binasa, na the lost sheep and the lost coin, may dalawang bagay pong nawawala. May dalawang bagay po na hinanap at may dalawang bagay din na natagpuan. Sabi po sa verse, pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan na tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi kailangan magsisi. Sabi po natin kanina, alam nung tupa na nawawala siya. Pero dahil may isang pastol na handang-handang katagpuin siya, kahit nasaan pa siya, at kuhanin po para ibalik siya sa kawan, magsasaya po ang langit kapag natagpuan siya. Hindi po niya hindi hinayaan ng pastol na kahit isa ay mawala. Hindi po niya inisip na sapat na yung 99 sa kanya. Sa halip po, nilaan niya yung oras niya, yung lakas niya, yung pagmamahal niya para hanapin ang nawawalang isa. Kapag po natagpuan ng nawawalang tupa, hindi lang po ibabalik ng pastol, basta-basta sa kawan yung tupa.
Makikita po natin dito na nag-celebrate po sila. Makikita natin dito na ang Diyos ay hindi lang tumatanggap sa atin ng walang galak. Talagang may labis na kasiyahan maging sa langit kapag may isa na muling bumalik sa Panginoon. At alam niyo po ba bilang isang Kristiyano, when someone is lost, sana hindi na po tayo yung mga klase ng Kristiyano na laging kailangan ipagdildilan sa kanila na naligaw ka, makasalanan ka, nagkamali ka. Bilang mga Kristiyano po, madalas ang kailangan po natin para sa mga lost at naliligaw ay magkaroon ng pag-ibig sa kanila, naiintindi sa kanila at magbabalik sa kanila sa tamang daan. Gamit-gamit pa rin po ang parehas na biyaya at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po from the Lost Coin, sige nga po sabay-sabay niyo pong basahin. Hindi batay sa bilang ang sukatan ng Diyos. Kung hindi sa bawat puso at bawat kaluluwa. Katulad po nung babae na nagdiwang nang makita po niya yung nawawala niyang salapi. Ganun din po ang Diyos. Nagdiriwang siya kapag may isang makasalanan ang nagsisi at bumalik sa Kanya. Sinabi po sa talata, may malaking kagalakan sa langit. Sa bawat dalawa po ba? Sa bawat tatlo? Hindi. Ang sabi po doon, sa bawat isang bumalik sa Panginoon. At paalala lang po ito sa atin, na kahit gaano tayo kalayo sa Kanya, handa pa rin po ang mga bisig ng Panginoon. Bukas palad pa rin po ang Panginoon para sa atin. Katulad ng babae na inanyayahan ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay na makisaya, tinatawag din po tayong lahat ng Panginoon para makibahagi sa kagalakan niya. Isipin niyo po, gaano po tayo ka-worthy? Gaano ka po kahalaga? Na sa oras ng pagbalik mo, kahit nag-iisa ka, sasalubungin ka ng Diyos at ng langit ng may pagdiriwang. Sige nga po, palakpakan po natin ng Panginoon. At dito po ako magtatapos. Sabi po sa Romans 5:6-8, sabay-sabay po ulit tayo, sapagkat nung tayo'y may hina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit, at kagaya po nung pilak na nawala at tupang naligaw, ikaw din mismo ay nawala. Minsan ka ding naligaw, madalas nagkakasala. Pero alam mo ba, na kagaya ng pastol at nung babae, hindi tumigil ang Diyos para mahanap ka. Hindi lang dahil mahalaga ka, kung hindi dahil sa biyaya at pag-ibig niya. Mapalad ka dahil may isang Diyos na hindi nagsawang hanapin ka. Na hindi nagsawang ibalik ka sa dapat mong kalagyan. Mapalad ka dahil nandito ka at natagpuan ka. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At alam niyo po ba ano yung maganda sa Panginoon? Hinanap ka niya, hindi nung mga panahon na mabuti ka na. Hindi po nung panahon na okay ang lahat sa buhay mo. Hindi nung panahon na karapat-dapat ka na. Dahil hinanap ka ng Diyos kahit nung mga panahon na naliligaw ka, nawawala ka, at babad na babad ka sa kasalanan. Mulit-muli, uulitin po sa pulpitong ito na mahigit 2,000 taon na may isang Diyos.
May isang Diyos na nagkatawang tao para katagpuin ka. Mga kapatid, mula sa langit, mula sa pagiging Diyos, bumaba siya dito sa atin, nagkatawang tao para hanapin ka, para hanapin ako, para gawin tayong karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Isang Diyos na umako sa lahat ng hirap, umako sa lahat ng sakit, mailaban ka lang, matagpuan ka lang, at higit sa lahat, makasama ka lang sa kung saan siya pupunta. Alam niyo po ba na bawat latay, bawat dugo, bawat pagod, bawat hiya, bawat pako na bumaon sa katawan ni Kristo, pati yung koronang tinik, simbolo po yun ng wagas na pag-ibig at mayamang biyaya ng Panginoon. Sige po, palakpakan po natin. Simbolo ng biyaya at pag-ibig na para sa iyo at para sa akin at para sa kanila. Simbolo po yun na kayang gawin lahat ng Diyos hanggang kamatayan. Matagpuan ka lang kasi alam po ng Panginoon na kung ikaw lang, hindi mo kaya. Na kung ikaw lang, hindi ka karapat-dapat kung sa sarili mo lang. Alam niyo po ba na halos lahat ng pinapahalagahan ng tao, inalay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo? Anak, buhay, posisyon, lahat po i-give up ng Panginoon dahil may isang ikaw na nawawala. Imagine gaano kakahalaga na may isang Diyos na handang mawala ng buhay, magkaroon ka lamang nito. Bakit po? Kasi uulit-ulitin ko po, hanggang doon yung biyaya at pag-ibig ng Panginoon. And while I'm doing this message po, and sana kayo din po, habang nakikinig, tinanong ko po yung sarili ko, sino ba ako para alayan ng buhay? Sino ba ako para maging karapat-dapat? But Jesus reminded me that it is not just about us, but it is about His love and grace sa bawat isang anak niya. Sige po, palakpakan natin ng Diyos. Ngayon, alam mo na kung ano yung ginawa ni Kristo para matagpuan ka. Para ilaban ka, para makita ka. Ang tanong, nasaan ka? Handa ka rin po bang magamit ng Panginoon para mahanap ang iba? Huwag na huwag kang papayag at titigil na ikaw lang ang matatagpuan, na ikaw lang ang paparito Sunday after Sunday para makinig ng magandang balita ng Panginoon. Last week, we talk about ang pagkakaiba natin sa ibang tao dahil sa sinasamba po natin at pananampalataya natin. Pero papayag po ba kayo na magkaiba kayo ng patutunguhan? What if we are talking about our parents, our children, our loved ones, mga kaibigan po natin? Papayag ka ba na hindi nila maramdaman yung pag-ibig ng Diyos? Papayag ka ba na hindi sila makasama kung saan ka patungo? Kaya naman, mga kapatid, nasaan ka para mahanap din sila? At bakit ka magpapagamit? Bakit kailangan mong magamit? Simple lang. Dahil ikaw yung unang natagpuan at ikaw yung unang nakaranas ng pag-ibig na walang hanggan. Sige po, palakpakan po natin. Natagpuan ka with a purpose for you to be the salt and light of this world. Para mahanap din ang ibang tao. Last verse po. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito magpapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng bukol ay hindi maitatago. Wala din namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa
at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Be the salt and light of this world. Yung tipong naglalakad ka pa lang, alam na nila na may Diyos ka. Yung tipong makita ka pa lang nila, alam nila na matutulungan mo sila para at the same time, makamdaman din nila yung pag-ibig na parehas mong nakamdaman. Alam niyo po, share ko lang po, dahil po part ako ng EECMYM. Lagi po naming sinasabi, at it is the mission of EECMYM. It is to love God and make Him known ng sama-sama. Paulit-ulit po naming sinasabi sa posting, paulit-ulit po naming sinasabi sa hosting, at kagaya po nun, mahalin natin ang Panginoon at the same time, mahalin natin ang iba. Paano natin sila mamahalin? Sa pamamagitan ng paggamit ng buhay natin para maipakilala sila sa ating Panginoon. Dahil hindi nabababa si Jesus para hanapin sila. Kaya ngayon, ikaw at ako, na natagpuan na ang pwedeng gamitin ng Diyos para hanapin sila. Sige nga, palakpakan natin ang Diyos. Invite everyone to please stand up.